hindi sila nakakalimot. Yun lang ang nakakataba ng puso sa kanila. As in, if, kahit saan nila ako makita, as in, hey, sir, kamusta? Parang, wow, Yeah. sarap sa puso ba? Parang, Yeah. ayun, alam mo na kahit konting bagay, nakatulong ka. Diba? That was Parang, a big thing. Yeah, that was a big thing. Yeah. And so I think, not only for them, but for anyone, kapag nabigyan ka ng ganong opportunity, you should take care of it and make sure that, ano bang term, yung parang payabungin mo, make it flourish, make it grow, para, mas gumanda yung outcome and mas marami kang matulungan na ibang tao. Yung ma-share mo rin. You pay it forward. Yeah. So, yun naman ang payo ko naman sa kanila. Yun naman sinasabi ko sa kanila. Sa umpisa mahirap yan. Well, every country naman siguro sa umpisa talagang mangangapa ka, di ba? Oh yeah. Especially pag wala kang kilala, wala kang pamilya. Oo, yes. Yeah. Sabi ko, sa umpisa mahirap yan. But pag tumagal ka na at na alam mo yun, parang na-settle down ka na, well, yeah. It's gonna be easy for you. Lalo na pag kinuha mo pa yung family mo rito. Wow. Right. Pag meron kang motivation, ano yung sinasabi nga nila, if you do something, especially if it's a job or if it's you working abroad, one of the questions that you need to ask yourself is, ano ang rason bakit mo ginagawa yun? What is your motivation? And tayong mga Pilipino kasi we're very resilient and tayo yung mostly ang rason natin para sa pamilya natin. Kaya tayo minsan tumatagal kahit challenging, kahit mahirap sa ibang bansa is because you're doing it for your family. Real topics, chill vibe, positive ground, Tito's Talk. What up, everyone? This is JR. And this is Mikey, and welcome to Tito's Talk. All right. Welcome to our very, very first episode, our pilot episode of this podcast. How are you doing, Tito JR? Yeah, I'm good. How are you, Tito Mikey? I'm good. Kumusta kayong lahat? And to all those people who are listening tonight or today. Today is actually Friday, the 24th of October, because what we usually do, JR and I, we record on a Friday night, and then we are planning to publish it on what day, JR? Sunday night. Sunday night or Sunday morning. Or Sunday morning, afternoon. Sunday night. Yeah, so it depends really. Because we chose Friday night because we're both available on a Saturday. So pag medyo nagkikwentuhan tayo, onting chat, pwede na tayo mag-sleep in on a Saturday. Yes. Ang tanong lang doon kung anong oras kami magigising. Hindi kasi Saturday. Yung ano ko talaga yung body clock ko. Simula matagal na ang body clock ko is 5 o'clock. Even though it's weekend. Alam mo yun? Yeah. Alam mo yun, kahit... No, I totally understand you. Yeah, alam mo yun, kahit na alam mong wala kang pasok, gusto mo mag-sleep in, yung body clock mo, 5 o'clock, wow, no. Gising totally na yung diwa mo. Yeah, because on a regular basis, like usually from Monday to Friday, if not 5, sometimes even earlier. So I wake up 5 or 5:30 or 6, but it's the same, on the weekends. Nangyayari lang, magigising ka umaga. Yan, probably if you'd like to continue staying in bed, or minsan naman lalabas ka na rin ng kwarto. Pag naantok ka, balik ka na lang ulit. Tulog ka na lang ulit. You know what? Sometimes, yun nga yung sinabi ko sa'yo, yung body clock ko, 5 o'clock, di ba? Hindi na ako makatulog niyan. Gusto ko, kahit bumalik ako sa tulog, hindi ko talaga kaya. So, ang gagawin ko niyan, magto-toilet na ako. Kaso may parang, ano mo yun? Pag nasa toilet ka, phone, you know what I mean?
Yeah. And then, maaabutan ako ng misis ko, si M. Yeah. Nasa toilet na ako. So, sabi niya, maabutan ka ng alas 12. No. I mean, maabutan niya ako pag nagising siya kasi usually nagigising siya pag weekend, 7 o'clock. Ano, bago din ba hindi na nababago yung body clock niya? Well, ang body clock niya pag weekdays, around 6 o'clock. Pero pag weekend, sometimes 7 o'clock, max is 9. Ganyan. Oo. Ngayon, naabutan niya ako sa toilet. And then sasabihin niya sa akin, ba't hindi ka nagdala ng kumot at unan mo dyan? Tapos noon, wala nang tulog yun. Anong gabi na yung tulog mo noon? Oo, gabi na yung tulog. Pero wala kang siesta, ganun? Wala. Oo. Okay. But you work on a Sunday, right? Yeah, I work in Sunday. Mornings. Pero hindi naman masyadong maga. Around 9 o'clock yung start ko. So, okay. Okay naman. Alright. Medyo nahaba natin yung ating kwentuhan, but to all our listeners or those people who are streaming our podcast, we'd like to formally introduce ourselves. We'd probably start with, ano ba? Pwede tayo magsimula bakit tayo bigla nagkaroon ng podcast? Ba't tayo bigla nag-podcast? Yeah. Well, kasi, dahil sa inuman din. Dahil sa isang inuman. Pero bago tayo pupunta doon sa inuman na yon, we'd like to let you know that we're both, so Jer and I are both in Australia. We're both based in Australia. But prior to starting this podcast, we've been doing some online activities for the past years. Ikaw, GR, would you like to share kung ano ba yung mga naging experiences mo na? If you could just probably start in order kung ano yung talagang unang online exposure mo, yung unang online activities mo, and then hanggang sa bago tayo dumating dito. Okay. So, siguro around maybe 3 years ago, nag-start ako gaming. Nag-try ako mag-stream ng gaming. Anong game to? Ano to FPS, yung mga barilan. What do you call this game? I forgot. Call of Duty. And COD. Kaso nga lang, syempre... My brother also plays something like that, right? And may itawag dun I forget what it's called. Pero yung... I'll probably remember it later. Sige, carry on, please. Yeah. Kaso nga lang, hindi ko siya natuloy-tuloy kasi nung time na yon yung work ko is napaka-hectic. So, instead na mag-stream ako, ay tutulog ko na lang. Yeah. Kaya hindi ko na ituloy. So, how okay, first question is, saan itong gaming at anong platform to? Saan ba? Well, nag-live lang ako sa Facebook. Parang ganun lang. Naggawa lang ako ng page. Ganyan lang. Yun yung uso dati . Kasi, naisip ko, naglalaro naman ako. Well, i-stream ko na para magkaroon ako ng mga maraming... Hindi yun about money. Is it something that can be monetized? I think so, yeah. May mga ads siguro. Pero I'm not thinking about fortune, yung money, or gusto ko lang kasi nag-start yun kasi marami rin akong nakikilala online, different countries, and then they told me, you should try streaming. So, we can do streaming. So, tinry ko, but hindi para sa akin yung ganong yung timetable na. And then so do you just usually follow your schedule? Do you have a fixed schedule back then? Did you have a fixed schedule o minsan inuumaga ka na pa ganun? Well, I tried na magkaroon ng fixed schedule pero hindi talaga kaya. Hindi kumbaga
hindi talaga kaya. So, every time na naglalaro lang ako, dun lang ako nagla-live. So, ayun lang. Parang every time na nagla-live ako, andun yung mga friends ko na streamers. Hey, what's up? Collab tayo, join ka. Parang gano'n. So, okay. And how long did this last for? I think 1 year. But it's not constant. So, sabi mo kanina, 3 years ago. So, it's 2025. It's 22? Something like, ganun. Okay. Ay. Or even way before that? Way, oo. Kasi nung start kong binili yung unit ko, yung PC, doon lang ako nagkaroon ng idea. And then, okay. Yeah, because apart from gaming ni JR, we also did a gig together online. It's called Weekend Night Boys, and we were joined by, so there were 3 of us. So it's me, JR, and Reese. And what year was that? It's pandemic, so 2 years ago, I think 3 years ago. So 3. So bago ba yun? Nag-gaming ka? Or nagsabay yung... sinasabay ko minsan yun. But you did vlogging as well. When did it stop? I don't know. That was back before 2020, right? Yes. So, yung pala yung pinakauna. Vlogging? Yes. Vlogging yung pinakauna mo. What was the name of the vlog again? The Melindo Family. The Melindo Family. Yeah, I remember that. You and M were so engrossed doing this. You were so really focused on different contents. Well, nag-start yung vlogging na yan. Ako muna. Kumbaga, tinry ko lang. I don't know, di ba? Yung mga nauuso, nagiging viral. Well, it's better to try it rather than not, you know? Right. So, tinry ko rin yung vlogging, and then... Ilang taon yung vlogging na yan? I don't know. Did it last like 2 years? Something like that. So if it's like that, so probably nag-start kayo mga around 2018. Yeah. 2017, 2018. Because during that time, I was in Japan because I stayed for a few years in Japan. I was there for 15 years, and I remembered you guys visiting me. I believe it was maybe around 2019 or 2018. Yeah. Yeah, kasi nag-vlog pa kayo nun eh. Yeah. And you covered a lot of things there. Because my house back then was right across 7-Eleven, a convenience store. And there was this one episode that you did na gagastos ka ng like around $100 to buy different food. Yeah. Parang mukbangan dating nun eh. Parang ano ba? Ang dating nun, ini-introduce natin yung 7-Eleven in Japan. So, what can you buy? Pero yung $100 na ginastos nyo nun, puro food. Yes, puro food. Kaya pagbalik natin pagbalik namin sa bahay. Because $100 would, you would be able to buy a lot of things, a lot of food from convenience store. Ang dami nun sa isang lamesa, punong-puno yung lamesa, and then they started vlogging, and tried different snacks, kasi sa 7-Eleven sa Japan or any convenience store, hindi siya yung typical na convenience store lang, kasi parang buong lahat ng bagay na basic mabibili mo. Tsaka ano ba tawag dito? Buy me. Alam mo yon, yung packaging nila, how they, buy me. No, I totally understand you. Maybe as a tourist, yun yung magiging dating sa'yo eh. You know, na, kasi very, very inviting. But before kami pumunta sa Japan, syempre mahilig kasi kami manood ni M ng mga vlogging din, mga travel vlog, food vlog. So, nag-research kung ano mabibili sa mga convenience store doon. So, ayun. Kumbaga, sige, kuha. Ito yung napanood natin, di ba? Sige, try natin. No? Ito yung napanood natin.
Yeah. Oo. It was fun. It was fun. I think Mm. your oldest, Leah, was, I don't know, probably 3. She was Oh, 3 or yeah. 4. 4 Your friend, maybe. how old is she now? Uh, Kobe 7. 9. 9. 9. Yeah. So that was a long time ago. Yeah. Yeah. So yun, nagsimula kayo sa vlogging sa YouTube. And Yeah. then you went on doing gaming. And then we started our Weekend Night Boys. Yes. Yes. Weekend Night Oh. Boys is um, we were streaming on Facebook and Facebook, YouTube YouTube. simultaneously. Yeah. Yep. We were doing simultaneous stream on both of those platforms. So it was a live show. Unlike this one, this is a podcast. This is not live. This is pre-recorded. Recorded. Yep. But back then live yun. Kaya ang content niya, ang pinaka nangyayari dun sa show namin nun. You can still see it on YouTube or Facebook. Facebook, yeah. And YouTube. You can search Weekend Night Boys and you'll easily see the different episodes that we did. I think ang papayat pa natin. Ganun talaga. So, ano siya eh, it's a music not a podcast, but it's a music stream. Stream, yeah. Kumakanta kami doon, and then we, as much as possible, meron kaming guest of the week. Well, ang pinaka point nun is to help. Kasi ano yun eh, pandemic time. Diba? Yun yung pinaka-aim natin na makatulong sa mga sa musicians na, diba? Yeah. So, paano makatulong? Kasi nga, sabi ni JR, it was pandemic time. So, maraming nawalan ng trabaho, especially in the music industry, walang gig. So, ang nangyari nun, iniimbit na namin yung mga different artists, mostly from the Philippines, but we had guests from overseas, Filipinos overseas, or even foreigners. So what we did was we guessed them. Tapos, syempre, may parang set. Alam mo, may set sila. And then, naka-flash doon yung mga parang mga Gcash nila. Gcash, PayPal, PayPal, yeah. Tapos yung mga nanonood, kasi we gathered a good number of followers na nag-aabang doon sa show namin on a weekly basis. It's a once-a-week show. And, and some are really, really generous na, it's a 2-hour show? Oh, yeah, 2 hour or some more. Sometimes more, right? Mm-hmm. So, kasi puro kantahan lang siya eh. And kwentuhan, of course. And then some are really really generous and would send, a good amount of donation to the artist. Kami wala kami. I mean, ang goal lang namin is, that's one of our ways para mag-unwind. Kasi pandemic, hindi ka rin makalabas eh. So, very relaxing siya. We got to connect with our friends that we didn't see for a long time, people that we're not friends with, and then doon na lang nabuo yung friendship. It was a good show. Oo, ang dami natin nakilala noon, di ba? Oh yeah. Kumbaga, talagang ang sarap sa feeling din na ayun, magkaroon ng mga new friends in internet, parang alam mo yun, kasi same parang same genre or same idea. Diba? Musicians, tapos tayo nag-stream tayo na about music. Right. And tapos, what's very interesting, sabi ko nga kanina, we were three boys who were hosting the show. So the other one, Reese, is based in the Philippines. Hey, shout out Reese. Kamusta? Yan. And then JR is in Australia, and I was in Japan. So 3 countries, but we are able to do the show. I think one of the most challenging parts there was the time difference, especially for me. Kasi we start late, and then so sabihin natin sa ano oras tayo nag-start noon? I can't remember. 8 or 7 something. I think yung start time natin nakadepend sa'yo.
Hindi, So, meron tayong meron talaga tayo, di ba? yeah, I mean, what I'm trying to say is, ang start time ay nakadepende sa'yo kasi magbibilang lang tayo ng 2 oras lang. End time mo kailangan yung pwede ka pang, yung ano mo yun, medyo Minsan maingay. natatapos ako, 12 o'clock ng gabi. Lalo na pag nag-DST, di ba? Oo. So, ayun. So, yeah, that ran for, gano'n ba katagal yan? Yung show na yun. 1 year din. 1 year. We reached a Pero lot of kahit na milestones. pero kahit 1 year lang yun, ang dami rin na Ang daming nangyari. ang daming guest. Ang dami mong nahagilap na guest. Yeah. Ang daming may mga nag-ano pa tayo, 'di ba? Nagpa-contest pa tayo doon. And we called it WNB or Weekend Night Boys, WNB Icon. Wow, yeah. Oo. Yeah. So Sana guys, nag-gather kami ng iba-ibang artists na I think yung mga nakasali doon, nag-guest na rin namin, and then some new faces. Tapos talagang level by level yan hanggang sa yung unang level is lahat sila kakanta muna, and then merong quarter finalists, and then semi-finalists, and then naging 3 na lang yata sila, no? Tatlo na finalist. Ang dami rin mang nangyari kasi wala naman akong alam sa ganyan sa contest about singing. Pero doon ko lang na experience na may mga nangyayari din pala sa mga ganon about may nag-back out. Yeah. Tapos may mga little bit trouble. Yeah. At saka yung nakita mo talaga, lalo na nung finals, nakikita mo, yung parang, yung nababalitaan mo lang sa TV. Pero doon na-witness namin na may kanya-kanya silang fan base. Yung manok mo to. Alam mo yun. It was a good experience. It was a good experience. Yeah. Ang galing nun. Ang galing. Ang sarap balikan din eh. Well, sa mga manonood or sa mga viewers natin, try nyo. Kahit ko kayong manood ng WNB Icon. Nasa Facebook pa rin naman yan. So, and YouTube, yeah. Weekend Night Boys. So you can visit, to just have a glimpse of what we used to do. Yeah. So yun yung ginawa namin. And then, I think we stopped because unti-unti nang bumabalik sa normal routine, bumabalik na sa opisina because people used to work from home. Tapos nagbalikan na, and then we stopped, and then here we are, we're back, you know. But like what we were talking about earlier, saan ba nagsimula ito? Nagsimula ito sa isang No. Ikaw, Tito Mikey. Diba may mga may mga gig or mga ganap ka rin sa... While I was doing Weekend Night Boys, I was also streaming. But my streaming was, I continued with music. I was singing online. I was DJing online. So I was on a streaming platform called I forget the name. Sessions Live. Sessions, yeah. And then eventually nag-Bigo Live. And then while I was doing Bigo, I was also doing Twitch. Now I gave up Bigo, and now once in a while I do Twitch. I'm still singing there. So yeah, but now we had this idea like for quite a while now, pero mas na-solidify yung idea when I visited JR because we are from different states, and nung binisita namin yung family ko, binisita yung family niya, and then yung unang night namin ng inuman, kasi we don't really see each other regularly like face to face. Magkikita kami online, tawagan, pero yung face to face, because we're far from each other, we don't have that luxury of time to regularly see each other in person. So nung unang gabi namin nag-inuman,
ito, niluto na namin ng maigi. Ang bilis no? But like sabi nga namin, we're from different states. But the goal is, hopefully, God willing, the goal is for us to be able to do this podcast face to face in one studio. In one studio, right? Yeah. So, who knows, Hindi natin alam kung kailan. Pero lahat naman ng bagay pwedeng mangyari basta, sabi nga nila, pinagkaloob ng Panginoon at if you do something about it. Yeah. That's true. Kailangan gawan mo ng paraan. Ito, di ba? Parang, sino ba namang gaganahan minsan? Magkalayo na nga kayo tapos you're trying to do this podcast na magkahiwalay. Pero gusto namin Gusto namin mangyari. Yeah. Tsaka, ang maganda rin sa atin is, pero at least meron tayong little bit of experience sa streaming, Yeah. And then lalo ka na about sa mga sa audio, sa sound system. So mag-setup ngayon, yung pag-setup natin ngayon is it's very easy. It's not that challenging. Meron pa rin mga there are some difficulties every now and then. May mga technical issues. Pero unlike before na nagsisimula pa lang kami, like may mangyaring may isang bagay na hindi gumana. Aligaga ka na. Kasi live yun what do you expect? Right. What do you expect? It's live. Oh yeah, I'd like to share one experience when we were doing Weekend Night Boys. So live music yun, And one of our challenges was pag gumagamit either kaming host, kasi kaming mga host kumakanta din, and then yung guest namin, pwedeng kaming host or yung guest namin ay gumamit ng backing track na copyrighted. Pag copyrighted yan, especially Facebook, they would cut the live. So yung live namin puputol. So kami naman, yung mga viewers namin sa Facebook, kailangan naming mag-post dun sa site, sa Facebook page namin na, sorry naputol tayo ngayon, pero continue pa rin yung show namin, tumalon muna kayo sa YouTube. Kasi nandun pa rin kami. Alam mo yun. Yeah, that was challenging too. Pero ngayon nagsimula kami, like today is our first day doing this podcast. Pero parang, I don't know, to me, parang it just comes out naturally. Yeah. Yun na yung feeling natin, Parang, ito ngayon, para kaming magharap lang, huli kaming nagsama ni JR was a couple of weeks ago, if not 3 weeks, or around 3 weeks ago, yeah. So niluluto namin to. And we had a very, very good talk that night. Yeah. To the point. Parang sinabi mo, andyan pa ba yung mic mo? Andyan pa ba yung mic mo? Kung dito ba? We had a very, very good conversation. We had a very good drinking session to the point that we didn't realize that we drank 4 liters of red wine. So, 2 litro kami na naubos namin, na hindi namin namalayan na naubos namin. But what was funny about it is, pag medyo tinamaan ka na talaga, parang select memory na lang yan Yes. May mga hindi ka talaga matatandaan. Ang hindi ko na naalala kung paano ako napunta sa kwarto. Me too. Tapos may sinasabi pa si M, yung wife ko, naalala mo pa ba? Ganyan, ganito. Yung sabi ko, what? Are you seriously? Seriously? Yeah, oo. Yeah. Hindi ko matandaan. I did not remember how our drinking session ended that night. It was funny. But it was a very, very memorable talk. Doon namin talaga niluto ng todo-todo. And then one more. May sinabi pa. May nagpapakuha yata ng milk. Ng gatas? Ng gatas para kay Eli. I do not remember that. I did and not. Then, Eli is my son. I think I don't know what time it was, pero yung sinasabi ni JR na nagpakuha ng gatas. Oo, and then tayong dalawa daw, parang hindi daw tayo parang nagra-rattle daw tayo, asan yung gata.
Hindi ko talaga maalala yun. Neither do I. Yeah. But that was fun. Yun. Pero napagkasundoan natin noon na we will do it. Yeah, kasi parehas naman tayong decidido. And then, Yeah. Mula naturally. Kumbaga parang, easy. Let's do it. Yeah. And wala na kasi nung nag-stream kami like a few years ago, we already had the equipment. So, talagang ito na lang, yung pag-finalize na lang, onting plansya na lang ng mga gawain, Yeah. And yeah. And part of so that those were our online streaming experience, and we wanted to venture to something new, which is podcasting. I believe that this is less stressful because this is not live. I don't know. It probably in the future would be able to do a live podcast. We'll see. Is it possible? Live podcast? It is a possibility. And also you can do like ganito, may podcast tayo, and then we will have, if it's a live podcast, you'll have live viewers, and viewers can actually join us. Wow, parang ano rin. Yeah. So yeah, it is a possibility. So probably we'll be able to do that in the near future. And then what else? So yun. Pero siguro nagtatanong kayo kung bakit kami nagkakilala ni JR. It's because JR and I are brothers-in-law. So yep. Yeah. So our relationship, started way back. Yeah, yung sister ko is yung wife ni JR, and then and we're in Australia now, for good. So we're both based here, but although we're from different states, but hindi lang sa mag-brother-in-law kami ni JR, we're also from the same hometown in the Philippines. Yeah, we're from Binyan, Laguna, or Binyan City now, isn't it? Binyan City, yeah. Yes. Were you born in Binyan? Well, yes. Born and raised in Binyan, Laguna. Yeah. Talagang Binyan na. Kasi ako, I was born in Makati until we were there until I was 8 years old, I believe. And we moved to Binyan. Yeah. Yeah, and then doon na, all throughout. Yeah. So yeah, so that was our a bit of a background. So again, to all those people who are watching us or tuning in tonight or today, again, it is the 24th of October 2025. This is our pilot episode of Tito's Talk, our podcast, our very, very first episode. And you may see our full episode, our pilot episode, on Spotify and on YouTube. So please do not forget to follow us there. Just look for Tito's Talk. Tito's Talk is TITOZ and then Talk. Would you like to explain to them why Tito's Talk? Why that name? What Tito's? Well, nag-start din yan dahil sa inuman natin, di ba? So, isipin mo yun, even though yung title, yung pangalan ng podcast natin, in one night. Imagine that. Hindi natin niluto yun, yung pangalan, Oo, snap, Yeah. Well, pero tayo ng mga choices. Alam mo yan? Well, of course, Tito's. Well, Tito's is in Filipino, that's a Filipino word, Tagalog. Yep. Tito or means uncle, uncle. Yeah. So the spelling is TITOZ. So OZ means, well, like a slang Oz, Australia. So yeah. OZ. Yeah. That's right. Ba? Kaya naging Tito's Talk. So yun. So if you'd like to watch the entire episode, like what I was saying, go to Spotify or on YouTube. If you could give us a follow,
subscribe. We would really, really appreciate it. So for the other platforms like our Facebook page, our Instagram page, and our TikTok, you will see different reels. You will not see the entire episode there, but you'll see some, the highlights of our shows. Yeah. Our reels will be posted there. It will be under the same name, Tito's Talk. All right, so yeah. Tito's Talk. Yes. So follow us. Yeah, so ano bang goal natin? Bakit ba tayo nag-podcast? Well, ang goal natin is to to help people. Like how? How? Well, I'm here in Australia for a long time now. So I see some Filipinos na na parang new, yung mga bago dito sa Australia. So I think this podcast will help them. So give them info, or mag-comment sila sa videos natin kung meron silang gustong malaman or especially maybe about visas maybe. Yeah. Or work, or some good places here in Australia. Yeah. Would only like to clarify that, we have, of course, the reason we're here is because there was a process for us to be able to come here. But, and, within those processes, isa sa mga bagay na ginawa namin or pinagdaanan namin is, the visa process. And, ang mai-share namin, halimbawa sa bagay na yun is, yung mga experiences namin. We're not migration officers, we're not lawyers, or we're not migration lawyers. So the only thing that we could share are the things that we personally experienced, and we'll be more than willing to share what we had to experience to be able to reach our status now. And like what JR said, as a work, CJR, would you like to share with them what you used to do na nakatulong ka sa maraming Pilipino sa trabaho? Yes, I work in a meat factory. I worked there for maybe 10 years to 11 years something. And then one time pumunta kami sa Philippines para kumuha ng mga bagong butchers, mga Filipino butchers. Yep. So, yun. That was the first time that you did that. Yeah, first time. Yeah. First time yun. So, but usually dun sa company mo na yun, before, going to the Philippines, paano kayo nakakakuha ng mga trabahador? Well, kasi dun sa company namin, nag-start yan is mga hinire nila, which is mga Tongan, ano pa ba, Vanuatu. Then, may Fiji ba kayo? Fiji, yes. Oh, yeah. Mga ganyan. And then, I don't know, one day, yung boss ko, kinausap niya ako, sabi niya, gano'n mo, ano ba sabi niya? Parang, how do you know, parang gano'n mo ka alam ang Pilipinas? Nagulat ako, sabi, What do you mean? I'm a Filipino. I'm a fucking Filipino. Parang gano'n sa utak ko, I'm a Filipino. And then, that's good. How did it start? Why the Philippines? Why did your boss suddenly think of the Philippines to get, butchers from? Alam mo yun, parang walang constant. So, they trying to get different, sa different country. So, maybe they think na, Philippines is maybe a good, Because you're the best example. Oh, well, I don't want to say that, I don't want to say that. Yeah, I mean, I think so. Because kung hindi naman nila nakita yung good qualities sa'yo, bakit papasok sa isip nila na, kuha kaya tayo ng tao sa Pilipinas? Well, ayoko naman isipin yun. Baka lumaki lang yung ulo ko. Pero
Well, siguro, di ba? Yeah. So, ayun na. Tapos sabi ng boss ko, ayun, gaano ba kaalam ang Pilipinas? Sabi ko, yeah, alam ko, Pilipino ako, sabi ko. Sabi niya, pupunta kasi ako ng Pilipinas eh. Sabi niya gano'n. I'm going to Philippines. Oh, sabi ko, good. Are you going for holiday? No. I'm gonna bring you. I said, what the fuck? Sabi ko, bakit? Ayun na, in-explain na niya. Sabi niya, kukuha tayo ng mga trabahador doon, ng mga butchers. Yeah. So, yun. Umuwi kami sa Pilipinas for 1 week. I think 1 week. Yep. And then, we ended up, I'm not quite sure, mga 80 or 90 Filipinos na nakuha namin. 80. Oh, wow. And mind correct me if I'm wrong yung mga may mga kung sino man yung mga butchers na nakakilala sa akin diyan, i-correct nyo ako hindi ko matandaan 80 or 90 ba or ganon yan. Mga nakapunta na-share rito sa Australia. Na-share mo ba tong podcast sa mga kaibigan natin butchers diyan? Of course, oo. Yeah. Mga mababait yan, yung mga tsaka magagaling sa trabaho yung mga yan. And mind you guys, if you're also based in Australia, you would totally understand this. But to those listeners who are from, let's say, from the Philippines, it is very challenging to get a visa in Australia. Going to Australia. Yes. If it's a tourist visa, that's a totally different story. But if it's for like work visa or maybe study visa, or let's say immigrate here, it is so difficult. So, lalo na before, sobrang hirap. Yeah. So, yung nangyari na pagkuha nyo sa butchers, and that was like sponsorship, right? Like 100% sponsorship na kinuha nyo sila. I'm not pretty sure kung 100% sponsorship. Kasi dumaan kami sa parang, what do you call this? Agency. Yeah, I think you need right. That's a legal so yun yung naging partner namin, yung agency na yun. Right. So para makakuha ng mga mag-a-apply. Right. And then so fast forward nung dumating na sila kasi batch by batch ang tagal din, medyo kasi ang tagal din, siguro mga 3 months din kami naghintay bago dumating ang first batch. Right. Well, baka alam naman natin sa Pilipinas medyo matagal ang processing dyan, di ba? Yeah, pero ang maganda kasi doon is inesponsoran sila. Merong sponsor, may sponsor company. Yes. Kapag merong sponsor company, it's it's a step ahead. Ay, of course. As opposed to wala kang pagtatabuhan. Wala kang kumpanya. Ito meron ng kumpanya kaya mas dumali yung proseso. Yeah. So yun nga, yung sinabi ko sa'yo, nung dumating na yung first batch, bali, meron nang nakahandang accommodation. May accommodation na. Yeah. And then may bus or what do you call? Ano ba tawag? Mga high A's or yung mga hindi naman bus, yung mga minivan. Minivan. Minibus, yan. Yeah. But they gonna pay for it. Of course. Yeah, for sure. Ganun naman. Yeah. So, meron na nakahanda accommodation, may nakahanda ng bus, and then, yun lang. Show up at work and then you're good. Yeah. And correct me if I'm wrong, yung visa nila pagdating nila dito is kapag naalagaan nila, is there a pathway to permanent residency? Well, I think so, yeah. Kasi sila that is so good. Skilled workers sila There you go. And so also I think the advantage there is they're able to get their families. Ay, yes. Yeah. Oo. Meron ako nakikita sa Facebook, and then nung nandun pa ako sa company, may mga lalapit sa akin, "Sir, padating na yung wife ko." Huh? Wala pang 1 buwan na, parang wow! Ang bilis. Padating na yung iba. Kasama yung anak. Yeah. Nakikita ko sa Facebook. Minsan, sa simbahan.
Ang Yeah. dami nila doon. Mm. Ang kagandahan naman sa kanila is hindi sila nakakalimot. Yun lang ang nakakataba ng puso sa kanila. As in, if kahit saan nila ako makita, as in, hey, sir, kamusta? Parang, wow, Yeah. sarap sa puso ba? Parang, Yeah. ayun, alam mo na kahit konting bagay, nakatulong ka. Diba? That was a Parang, big thing. Yeah, that was a big thing. yeah. And so I think, not only for them, but for anyone, kapag nabigyan ka ng ganong opportunity, you should take care of it and Yeah. make sure that, ano bang term, yung parang payabungin mo, make it flourish, make it grow, para, mas gumanda yung outcome and mas marami kang matulungan na ibang tao. Yung ma-share mo rin. You pay it forward. Yeah. So, yeah. Yun naman ang payo ko naman sa kanila. Yun naman sinasabi ko sa kanila. Sa umpisa mahirap yan. Well, every country naman siguro sa umpisa talagang mangangapa ka, di ba? Oh yeah. Especially pag wala kang kilala, wala kang pamilya. Oo, yes. Yeah. Sabi ko, sa umpisa mahirap yan. But pag tumagal ka na at na alam mo yun, parang na-settle down ka na, well, yeah, it's gonna be easy for you. Lalo na pag kinuha mo pa yung family mo rito. Well, right. Pag meron kang motivation, ano yung sinasabi nga nila, if you do something, especially if it's a job or if it's you working abroad, one of the questions that you need to ask yourself is, ano ang rason bakit mo ginagawa yan? What is your motivation? And tayong mga Pilipino kasi we're very resilient. And tayo yung mostly ang rason natin para sa pamilya natin. Kaya tayo minsan tumatagal kahit challenging, kahit mahirap sa ibang bansa is because you're doing it for your family. Yeah. And then yun nga, and then nung nandun na kami sa Philippines and then nag-rent kami ng abattoir doon para mag actual Sorry, nag-rent kayo ng ano? Abattoir, parang What is that? tawag doon? Parang katayan, butcher. Okay. Oo, nag-rent kami noon tapos bumili kami ng mga livestocks para i-demo nila kung alam mo na. Yeah, kung paano mag-slaughter. Yes. And then syempre hindi pa nag-i-start. So nag-interview ako doon. Tinanong ko ganyan, bakit kayo nandito, ganyan. Ang daming story, ang daming mga sinasabi sila na nakakabiyak ba ng puso. Parang, wow. But the main point is the family. Yun talaga ang nagpapatibay sa kanila. Yeah. Yun talaga ang nagbigay tingin ko halos lahat sa kanila is para sa pamilya po. Alam para mo, sa gagawin ekonomiya. Parang, wow. Parang, no, yeah, I totally get you. I totally get what they're saying. Kasi pag alam mong yung pagsasakripisyo na gagawin mo ay para meron kang mailagay na pagkain sa lamesa, para mapadala mo yung mga anak mo sa eskwelahan, or sometimes sa magandang eskwelahan, para makapagbayad ng mga utang, gagawin mo lahat. Yeah, I totally get that. Like what I said earlier, I mentioned earlier, I was in Japan for 15 years, and I didn't have any relatives there. So just imagine, and tumagal ako ng unang 2 taon na yung grabe homesickness ko. Oh, yeah. Pero sabi nga, para sa pamilya. Tumagal ako ng 15 years. You know? So, yeah. So, ganun din. So, that's one of the reasons why we are doing this podcast is ma-share namin yung mga napagdaanan namin dito. We are no experts. Pero in our own little way, we experience
things here in Australia that we are more than happy to share with you guys. Siguro, sabihin natin na pinag-uusapan namin ito ngayon. At kung meron mang 10 nanonood sa amin or 10 nakikinig sa amin, because this is a video podcast, this is not just an audio podcast, so makikita nyo kami na ito, sa screen ninyo. Halimbawa, meron mang kaming pinalad na merong 10 nakikinig sa amin, I believe kahit isa doon sa 10 yun ay makaka-relate. You know? Of course, yes. Yeah. And the word will spread. So you just keep on spreading. This is also one way for us to pay forward. Yung mga na-experience namin magaganda, yung mga tumulong sa amin na tao, pwedeng hindi namin maibalik sa kanila yon, pero ang tulong na maibibigay namin is kapag ipinasa namin sa ibang tao yung pagtulong, yung paying forward. You know? So, yun, isa sa mga goals namin yun, ma-share yung experience namin dito sa Australia, naging experience namin sa visa, sa pagtatrabaho, kung gaano katagal yung hinintay namin para makakuha ng visa. Processing, yes. Processing, a fee, you know. Yeah. You know, ano bang pwedeng gawin? Pwedeng hindi namin personally na-experience, but you know, something that our friends experience, our relatives. You can share it. You can pwede nyo i-comment dito. Yeah, babasahin namin lahat 'yan. Yep. At least para maano natin, ma-tackle natin next time. Alam mo 'yon? Yep. Maganda 'yan. By the way, like what I said earlier, we're from different states. I am from South Australia, and JR is from New South Wales. So who knows, you know, we might be together in one state in the future. So malalaman natin yan. So yung mga shoutout sa mga taga South Australia dyan at yung mga taga New South Wales. New South Wales is a big state. So hulaan nyo na lang kung saan si JR dun sa New South Wales. Clue. May clue ako ha. Ano yung clue? Ano to? Madaming baka. Kasi guys, dati mong trabaho, no? Yes. Masasabi mo ba na sa lugar mo mas maraming baka kaysa sa mga tao? O hindi naman? Hindi naman. But may basta yun. Search na lang nila kung saan ako. Ayaw man nakikinig sa atin ngayon. Basta may makakitang baka. Siguro taga dito si Tito J. Hindi. Sige. Ano to? Isa siguro, well, yun na nga. Isa to sa beef capital of Australia. Sa mga? Marami bang ganon? Well, dalawa kasi to. Dalawa daw. Yung ano? Pero yung town or suburb na nagtatalo yata about kung sino yung beef capital. Oh, pero, really? Hindi na pagkakaalam ko. Matagal na yun, no? Matagal na. Pero hindi ko na alam kung ano na nangyari sa pagtatalo nila. Pero yung baka, yun, masaya pa rin yung mga baka. Umabot ba sa korte yung pagtatalo nila? Hindi ko talaga alam. Pero doon sa isang suburb, napuntahan ko yun. Is it close to your suburb? No, sa Queensland naman tong isa. Okay. Maganda din yung lugar na yun. Magkalayo. Pero kung yung dalawang suburbs na yun, yung sa dalawang suburbs na yun, palagay mo, sino mas maraming buhay na baka? Hindi, kasi ang tingin ko ang pinaka-count niya kung sino maraming napaprocess na baka. Baka, yung marami bang naipapadala sa mga iba-ibang parte ng Australia at sa ibang bansa. Because you do that too, right? Ko. You export too, right? You also export. Yeah, we export. We export locals, yes. Yeah. Yeah, okay. Tapos meron din dito mga festival about sa mga Oo, yun. Anak ng baka. Yung mga taga New South Wales sa Queensland. Yan. Punta kayo dito pag ano. You say yung mga anak mo pala. Because JR has 3 kids. Mga anak ng baka pala yung mga yan.
Ano sila, malapit sila sa mga baka. Mga baka. Pero ang tanong, mahilig ba sila sa baka? Parang hindi masyado, no? Hindi. Ako lang siguro, tsaka yung ako mahilig sa baka. Mahilig ka ba kumain ng taba ng baka? Yes. Especially sa steak. That's my yes. Diba pag magkasama tayo, pag may mga steak, ang tatanong ko lagi sa'yo, or dun sa sabi natin sa waitress, pag may mga choices ng steak. My first question is, ano dito yung may pinakamaraming taba? Gusto mo taba na mahirap yan. Baka mag-jogging ako kinabukasan. Kasi ang taba ng baka, andyan yung flavor. Andyan talaga yung flavor talaga. Oo naman. Kasi sabi mo magluto ka. Do you cook? Yes, oo naman. Ako kasi, I really cook. I love cooking. I love cooking for my family. Kaya siguro, medyo mataas din yung standard ko pag kumakain sa labas na parang minsan pag kumain ka, sabi mo, mas masarap pa yung luto ko dito eh. Alam mo yun? At ang mga niluluto ko talaga, mga Filipino food. So, unlike before when I was younger, I was so afraid to cook. Why? Dahil parang feeling ko hindi ko nakukuha yung tamang lasa. But now, it's a piece of cake, you know? Na ang Pilipino kasi pag nagluluto yan, hindi talaga, mostly tansyahan. Alam mo yun, nasa panlasa. Alam mo yan? So, yun. Pag alam mo na pag lagi mo niluluto, sige lang, boom. Bato ng ingredients, di ba? Hindi ka tulad nung, kailangan isang kutsarita, kailangan dalawang kutsara, walang ganon. Unless it's, baking kasi talagang mahigpit tayo dyan sa measurements. So yun. Kaya pag kumakain ako, di ba, ang tanong ko sa'yo lagi, ano ang maraming taba? Yeah. Sa baboy ba, mahilig ka rin sa taba ng baboy? Oo naman, syempre. Yeah. Ano yan eh? Collagen yan eh. Parang hindi yata. Actually, dun nga sa company namin, talagang inaano nila yung mga taba ng baka, talagang pinapak nila as 20 kilo boxes. 20 kilo, 15 something. Na puro taba. For fat. Yes. Oo. Wow. So, yung mga taba ng baka, ginagamit din yan sa mga makeups daw. Ibang bansa. Usually, anong bansa nyo ini-export yung mga for makeup, purposes? I'm not sure kung saan yung mga taba na yun, but mostly, mga... Malalaman mo pala. Siyempre, gagawin yung makeup yun, maaamoy mo palang baka ng sakit. Hindi, yun lang kasi syempre nung bago tayo doon sa company, parang 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 tanong ka, saan gamit to? Oh, wow, may umorder pala nito. Kasi doon sa company namin, almost lahat ng parts ng baka or lahat ng mga scraps, walang tapon. Talagang... hindi mo na matatawag na scrap kasi lahat na may pinagagamitan. Kasi sabihin natin na sa Australia, maraming animal parts ng isang hayop, ng klaseng hayop, na hindi kinoconsume. You know? Yes. Pero matalino na ang tao na naisip nila, o siguro yung mga Australiano, naisip nila na hindi namin to kinoconsume, but at least one part or one country in the world consumes this, kaya doon nila i-export, di ba? Yeah, totoo, yes. Para lahat may kita, walang tapon, katulad ng sinabi mo. Actually, dito sa Australia before, nung dumating ako, ang naalala ko, yung mga chicken wings. Yeah, I heard. Chicken wings, they just gave it for free. Yeah. Pero ngayon, binibenta, di ba? Yes. And then yung mga salmon head, yung mga ulo ng salmon, pag pumunta ka sa mga co-op, doon sa mga fish co-op, they just gave it for free. Yeah, pero and then now, binibenta na nila na. Oo, kasi ang dami ng mga Asian dito ngayon. That's true. You know what? When
before visiting Australia, kasi bago ako, before I stayed here for good, I used to visit, yeah. And prior to visiting, my impression of Australia was, syempre parang, galing ka sa Pilipinas, or hindi ka pa nakakarating dito, parang mga Australian, usually mga puti, ganyan. Kaya nung first time kong makarating, and the first city that I set foot on was Sydney. Mm-hmm, yeah. Hindi ko na feel na nasa Australia ko. Kasi it's like a melting pot, Iba-ibang nationalities. At ang dami, ang siguro majority, Asian. So, yes, totoo. Nasa Australia ba ako? Kapag nasa Australia ba ako, parang wala ako sa Australia. Yun ang sigurong, kapag di ka pa nakarating ng Australia, ang iisipin mo siguro, parang pangaputi lang. But no, Australia is a country, it's like a melting pot of, different cultures, different nationalities, races. It's I like it that way, and I think it is a good exposure to kids, who were born here or who immigrated here and being raised here na mulat sila dun sa, awang ko, siguro hindi lahat makaka-relate dito, parang yung United Colors of Benetton. Parang halo-halo. Totoo, kasi ako rin siguro 10 years ago, mga 12 years ago. First time ko rin kami, mga barkada ko dito sa Australia. Nag-road trip kami here from Sydney to here to Sydney. Siguro mga 10-12 hours maybe. Kasi syempre may mga stopover pa yan. Oh, yan. Parang mga giveaway yan kung anong suburb ni JR. Kasi nag-drive siya ng about 9-10 hours going to... Dadaan ka sa mga suburb. Oo. So, pagdating namin doon, wala talaga kaming kaalam-alam. Hindi pa uso yung mga, mga online booking ng hotel. Yeah. Alam mo yun? Yeah. Talagang wala. Sige, punta tayo doon. Hanap na lang tayo. Tawag. So, wala. Ayun, nakabook kami ng hotel. Wala kaming idea kung nasan kami, kung ano bang lugar, kung anong lugar to sa Sydney. So, nung naka-settle down na kami sa... Kayo, ganun? Oo, ang mapa... Ano ba? Ang mapa pa nun, hindi pa yung built-in na GPS sa kotse or sa cellphone. Ang uso pa nun yung mga TomTom, kung tawa, yung TomTom, yung mga portable GPS. May GPS na rin. Oo, yung minsan, yung kotse mo nasa tubig. Hindi pa kasi mga updated. Oo, minsan naliligaw. Sa tubig yung kotse. Kaya, ayun. So, ayun. Bali, ended up kami sa King's Cross. Sa King's Cross sa Sydney. So, yun pala yung parang party place daw ng Sydney yun. Nandun kami sa pinaka-gitna dun sa Coca-Cola sign. Yun yung pinaka-gitna daw. Yun yung pinaka-landmark nila. Yung Coca-Cola sign na yun. So, sabi ko, wow, edi sige, labas tayo. Di lumabas kami sa gabi, nung gabi. Yun nga. Halos naman yung mga Lebanese, Asians, halo-halo. Edi nakagulat na, wow, ganito pala dito. Di ba? Parang, kasi sa suburb ninyo, kadamihan puti. Yes, oo. Yeah. Pero kasi dito yung, the hub, the main cities, doon halo-halo talaga yung tao, no? Usually, ganun naman talaga. Sa pag-city talaga. That's true. Andun, That's true. Kaya, that's true. So, yun. Kasi, ang kagandahan doon, syempre, pag city ka, is cost of living is very high. Correct. Pero pag nandito ka sa mga town, sa mga countryside, yeah. well, it's not too bad, but
life is Same a little thing. bit, it's a little bit slower than the cities compared to the cities. Cost of living is not that expensive, you know. Mm-hmm, But you know what? mm-hmm. If you would ask me, I think I would give you the same answer. Uh, kung ako papapiliin between like the major cities and the countryside, I always go to, I'd always choose the quiet place. Yeah, That's I true. I That's I true I, talaga. I put so much importance um, in my the internal peace, yung quiet and peace. Kasi kung gusto ko na maingay, pwede akong bumisita sa city at doon ako Yes. yung ingay na hinahanap ko. And then I could always go back to my, peace of serenity. Mm-mm. Kasi pag nasa city ka maingay, hindi ka magkakaroon ng quiet kung gusto mo ng quiet. Yeah, Alam mo 'yan. Pero pag babalik ta rin mo, nasa quiet place ka, nasa countryside ka, kung gusto mo ng ingay, gusto mo ng party, lawas ka lang. Yeah. And then, balik ka. Alam mo yan. Yun yung ginagawa rin. Yeah. Yun din yung ginagawa namin ng family ko. Yan. Sometimes we go to city para mag-holiday. And then, escape the reality. And then, come back again. Do things. Because malapit lang kami sa city ng Queensland. Yep. O siguro mga 3 hours drive lang. Yep. Doon na. Yeah. So, yung mga, madali. Kasi since it's not that far, you can make like very impromptu plans, like katulad nung nangyari sa atin. Di ba? Nung huling bumisita yung family ko sa family niya, we never really had any intentions of going to Queensland. Was it Queensland? Gold Coast. Gold Coast, sorry. Yeah. We never had any intentions kasi gusto lang namin madala yung mga kids namin sa zoo. And then, in a snap, okay, sige, mag-overnight tayo sa Gold Coast. Hindi, I don't know, kasi ako yung tao na once na pumunta ako doon, well, what's the point na pupunta ka doon and then uuwi ka rin naman. Oh, no. Yeah. I don't know, it's just for me. It's just for me. No, Kumbaga, kasi parang, it's not a very far drive, but it's not a close drive. Yeah. Nasa gitna. So, kung magpapakapagod ka lang, di siguro kung ano lang. For the night. Siguro kung mga important things lang talaga, may kukunin ka or may mga, that's fine. But if you're gonna go there for, unwind or quick holiday, why are you gonna just go there for one day? Just, stay there for a night or whatever, 2 nights. That's, Yep. Yep. So yeah, that's true. That's true. So, yun ang nangyari. Kung talagang wala lang pasok din si JR nun, baka na pangalawang gabi kami dun eh. So 2 nights in a row sana tayo nandun kasi may pasok na eh. But it was a good trip, I think at our age now and pag may mga anak ka na rin, yung happiness na nadudulot sa iyo ng yung mga ganyang mga trips is hindi yung para mag-enjoy ako. No, it's more pag kids alam mong mag-i-enjoy yung mga bata yan. Yeah. Kaya yun nga kami ng EM parang every time na pupunta kami ng Gold Coast, parang naghahanap kami ng me time para sa amin dalawa. Pero hindi talaga namin kaya na gawin yon. Para bang pag wala yung mga kids, parang hindi kompleto, parang yun. Alam mo yun, parang let's go, sama na nga lang natin. Hindi namin kaya. Yeah. Instead na pumunta kami sa romantic place, we're just gonna go in time zone. Para lahat kami mag-enjoy. No, yeah. Because parang
Kasi with the age of our children now, yun yung mga panahon na, well, makulit, pero yun yung mga panahon na gusto mong i-treasure kasi pag tumanda na yan, ang gusto ng kasama ng mga kaibigan eh. Alam mo yan. Mabilis. So ngayon, i-enjoy natin yung time natin sa kanila na ganung kaliliit pa sila. You know? Mabilis ang lumaki ang mga bata. Kumbaga, I know. I know. Isipin mo yun, yung sinasabi mo, nung si Lia nasa Japan. Si Kobe. Kobe nagpunta rin sa inyo sa Japan si Kobe, di ba? Yeah, dalawa na sila. Isipin mo yun. Yeah. Oo. And then we went to Disneyland. Is it Disneyland? We went to Disneyland. Disney. Was it Land? Yeah, I think it was Island. It Disneyland, was Disneyland. yeah. Disneyland. Yeah. See? ang good thing doon. I think si Lia nun is parang magsalita. Kung paano magsalita si Emery ngayon. Ganun. I still have that video na nagkukwentuhan kaming dalawa eh. Na parang si Emery pa lang siya magsalita. I think she was 3 or 4. Yeah. 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 4. Maybe si Kobe 2. Oo. Yeah. 2 years ba agwat nila? Yep. Oh, wow. Yeah, time flies. So yeah, we're here to share those experiences and yung mga daily lives namin dito. So if you have comments, if you have questions, type nyo lang doon. If there are certain topics that you want us to talk about, Yep. Yeah, type it down there. Kanina pa mayroong bahing ng bahing tsaka ubo ng ubo dyan sa inyo. Yeah. So just leave everything there. Especially kung meron kayong gustong pag-usapan sa susunod. Don't forget, our social media platforms are, we have Facebook, we have YouTube, we have TikTok, we have our Spotify. So again, let me just repeat it. Spotify and YouTube for the full episodes. And then for Reels, we have TikTok, we have Instagram, and we have our Facebook page. So again, Tito's Talk, TITOZ Talk. So any final words before we conclude our night, DTJR? All right. Bali, yun. Welcome to Tito's Talk. Sana mag-comment kayo ng mga, yun nga, sabi ni Tito Mikey, mga comments or mga suggestions, para, kwentuhan tayo or mga tanong, baka masagot namin or na experience namin dito sa Australia or, kahit saan, kahit ano, okay lang yan. Ano to? Parang tambay lang tayo every week. Yeah, every Sunday. So again, we are recording this every Friday night, and then we upload it on a Sunday. So abangan nyo lagi yung aming new episodes every Sunday. But during the week, we'll be uploading different reels that you could look forward to. Yung mga highlights natin sa mga napag-usapan namin, and I hope that you could like it. You could share it with your friends. So do not forget to like, to subscribe, and to follow our pages, social media pages. Okay? All right. Yep. So, you know what? I'd like to share this. I used to do this when we were starting Weekend Night Boys. And even, during my stream, my singing stream, DJ stream. And I'd like to continue doing it here on our Tito's Talk. I always say at the end of our stream, or at the end of our now podcast, always be kind, always stay positive, and always share a smile. Even to a stranger beside you, it may be someone that you are bumping with, yung mga taong hindi mo nakikilala sa bus, nakakasalubong mo, just share a smile. Because, some people that you do not know might be experiencing anxieties. Some people might be experiencing depression. And anxieties and depression, they don't have a face. Minsan yung pinakamasayang tao pa na nakakasalubong mo o kasama mo o nakakasalumuha mo
nakaka-experience pala ng mga bagay na yun. Because it doesn't have a face. So always share a smile, because that single simple smile can brighten up that person's day. And best thing about it, that single simple smile that you're sharing with someone can save a life. So always share a smile and always be kind. So again, Or just say hi. Yeah, and just say hi. Yeah, exactly. Best example here is Tito JR. He's in our family, he's the Mr. Congeniality, always talking and always saying hi to people around him, even to a stranger. All right. So again, guys, this is Tito Mikey, and of course, together with me is This is Tito JR. And see you again on the next episode of Tito's Talk. Okay, guys. See ya. Tito's Talk.